Partner, kay bao baka nga grabe na kaayo kataas ang suicide rate karong panahona ug tungod sa kataas partner, luna nay top 10 most popular places of suicide. Mao lagi partner. As a matter of fact, ang numero uno nga lugar kung asa daghan gani kay mga suicide kay naa diri sa Asia, sa Mount Fuji in Japan, kung asa mga 70 ka buok kata ang magpahikog every single year. Grabiha uy. Grabiha ana partner no. Ug karon sang panahona akong bisitahon ni mga lugar nga nahimo sa ni siyang very popular tungod sa kadaghan sa nangaghikog dadto. Ug karong adlaw ato sang i-discuss ang mga realities of suicide, And the deepest despairs of the human condition. including the miracles of life. Bugat na mga tema apan amo mong giawhag nga magpabilin sa sunod nga oras tungod kay this episode might just change your life. Kini ang mga ngilngig nga istorya diri sa episode na Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kamatayon o kinabuhi, atong istoryahan. Ang pagkatao, ang pagkamatay, Kasi nanghinayang kami sa buhay niya. ug ang pagkabanhaw. Within 3 minutes, puti! Wala na siyang life. Matigas na yung kanyang legs. Kini ug daghan pa ang inyong matanaw. Dinhi lang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Musunod na. Pare-pares pala kaming wala. Sabi ko, kaya parang siguro nandun yung pagsisisi sa bawat isa sa amin. Parang nagsisi kami, ganun. Dapat pala ganito, hindi namin iwanan, ganyan. Presko pa sa huna-huna og itsura ni Lorna, dili niya tinuod nga ngalan ang kasubo sa pagkawala sa iyang igsuon nga naghigog. Hangtod karon dili pa masabtan sa iyang pamilya ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay sa iyang igsuon. May time pa nga sabi niya hindi daw siya makahinga. Sabi niya, siguro sa puso ngayon, hindi ka makahinga eh. Wala din, negative din. Kaya yun, kaya kalagitnaan na yung albularyo kasi diba, natapos na kami sa doktor eh, lahat ng laboratory na eh. Ihi, lahat na, wala. Talagang negative. Mga dili maesplika nga rason ang pirmi isumbong sa igsuon ni Lorna nga nahimong hinungdan sa pagkabalaka o pagka-depress sa igsuon. Minsan nga nagagalit sa nanay ko kasi sabi ng nanay ko, wala ka naman daw sakit, sabi ng doktor, wala naman resulta sa mga ano natin, sabi nga, magdasal ka na lang, sabi ganun. Tapos sabi daw ng kapatid ko sa kanya, hindi nyo lang alam yung mga nararamdaman ko kasi hindi kayo ang nakakaramdam nun. Nidugay og isa ka tuig ang kondisyon sa igsuon ni Lorna. Samtang nidugay ang kondisyon, hinay-hinay sad na nawagtangan og paglaom ang iyang igsuon. Yung mukha niya laging malungkot, yung parang depressed na siya. Tapos sabi ng asawa ko, bakit siya maputla daw? Hindi ko rin alam. Tapos yun nga, nalaman namin na hindi na pala makatulog, kaya pala maputla. Tsaka pumapayat na siya. Lahat kami umiyak talaga. Kasi nanghinayang kami sa buhay niya. Diri sa sulod sa ilang banyo naghikog ang iyang igsuon. Gibasula ni Lorna ang panahon nga wala niya natagaan og pagtagad ang iyang igsuon sa dihang buhi pa kini. Tahimik, tapos siya, yung masipag. Masipag naman siya lalo, tsaka hindi siya palabarkada. Samtang gihuna-huna ni Lorna ang mga kaagi sa iyang igsuon, nahinumduman ni Lorna nga ikaduha na kabeses nahitabo ni sa iyang mga igsuon ang sitwasyon
ug ang hinungdan, depresyon ug kawala sa paglaom. Grabe gid partner no, kung ang problema ba pareha kang Lorna kay magpatong-patong bitaw, murag ma-overwhelm ka, na wala ka kabawon sa imong buhaton niya. Grabe gid ang depression nimo kay wa na gid kay mabuhat unya di na gid nimo makita ng Ginoo sa proseso bitaw. Unya, sa sitwasyon ni Lorna partner, I think dili lang kasakit tungod sa pagkamatay sa iyang igsuon, no? But then kung imong paminawon ang iyang story, ang guilt feeling ba kung nganong wala niya hatagi og panahon ang iyang igsuon. Kung iya pa tatong gihatagag panahon, most likely nakashare to siya kung unsay root, unsay unod gyud, unsay sugdanan sa iyang gi-go through nga problema. So I'm sure kang Lorna, double impact to ang iyahang pagka-depressed. Na siya depression, nawad-an pagid siya sa igsuon. So ni doble gyud ang problema. Unya daghan big mga character sa Biblia no. Ang niagi sa duging ana nga depression, di ba? That's true. Kung nakailata ni Job, no? Sa iyang panahon, he was the wealthiest man. But then all of a sudden, namatay ang iyang anak, napulo ka buok, dungan good partner. Unya, nawad-an siya mga negosyo. And at the same time, gikondenar pa siya sa iyang asawa. So imo lang ma-imagine kung unsa kagrabe ang kasakit o depression ang giagian ni Job atong panahon na. Pero wala ning tapos din ang iyang istorya partner ang nakanindot adto kay iya lang yung gisurrender sa Ginoo tanan. Unya nakita nato no kung basahon nato ang iyang story nganing rise above gud siya. Unya mas nahimo pa siyang successful kung unsa to iyang naagian before siya ning agi adto nga mga krisis sa iyang kinabuhi. O di lang ka na partner, actually si Kristo mismo. Daghan sa siya giagihan ng mga suffering. Pero iyang gipakita na bisan tao lang sad siya, grabe gid ang iyahang pagtuo, pagsalig ug pagampo sa Ginoo. Mao na iyang gida sa tanan sa cross ba, ang tanan mga problema nato, ang ato mga suliran. Mao na importante na ato sa nang ampuan partner ang mga tao na gaagi karon ng mga depressive moments in their lives right now. Right. Labi na kay lisod ang panahon partner, daghan mga problema tang gisagubang. Normal kaayo nga naa gining depression. I'm sure nga daghan kaayo mga nananaw nato karon nganing sagubang og inani nga mga pagbati, mga depression, kasakit ug unsa pa dinha nga mga krisis sa kinabuhi. And if you are that person right now, muampo mi para ninyo. Okay, let's come to the Lord in prayer. Father God, daghan kaayong salamat Lord nga among nasayran karong panahona nga dako kayo ang imong paghigugma kanamo nga bisan pa Lord sa mga problema, sa mga krisis, mga kasakit ug depression nga among gibati God, anaa ka kanunay Lord, ikaw nagtunol sa imong kamot Lord and you are ready nga imong salon God because you are a God that heals. You are a God, Lord, that restores. Kung unsa man ang nahitabo sa mga kinabuhi, Lord, sa mga nananaw namo karong adlaw, God, ikaw available. You are able, Lord, to bring healing and restoration into their lives. Amen. And Lord, we also believe, Lord, sa among mga televiewers na nananaw karon, if you're going through something na grabe ang imong depression karon, maybe in your marriage, maybe sa inyong pamilya o sa imong anak, we believe that God can touch that situation in your life and He can turn it around for good. So Lord, among gi-lift up sa imuha kanang mga televiewers namo Lord na gaagi karon og depression Lord God, ikaw ra gyud Lord ang makasulbar sa ilang mga problema Lord God. Ikaw ra gyud ang solusyon, ikaw lang gyud ang among paagi Lord God. We lift them up to you Lord God right now and we're trusting you Lord God for the results and the victory. In Jesus' name. Amen and amen. Kung niampo mo dunga namo, ako mong gi-encourage nga mo text no or mo tawag sa mga numbers nga naka-flash karon sa atong screen. Tungod kay malipay mi nga makadungog nga ning communicate mo namo. More of Kausaban when we return. Napakasakit. Nakita ko anak ko na ganun. Na pinagtatawanan na kasi hindi siya makalakad. Inahanog anak, parehong nanginahanglan og medikal nga tabang. Ang ilang storya sa among pagbalik. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an og paghilom, naay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban nahintupawak sa kadautan ug daghanang nanginahanglan og kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center.
andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700 toll-free. We're here 24/7. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pasan-pasan ni Evelyn ang kanyang napakabigat na mundo. Ngunit di niya ito alintana dahil ang kanyang mundo ay ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Mikael. Ipinanganak si Mikael na may cerebral palsy, isang mental disorder na nakakaapekto sa pananalita at motor development o paggalaw. At dahil hindi siya nakapaglalakad, madalas siyang buhat-buhat ng kanyang ina at amang si Dominador. At kahit malaki na ang anak, malugod pa rin ginagampanan ni Evelyn ang tungkulin ng pagpapaligo sa anak. Kailangan kong tiisin para sa kanya. Talagang awang-awa talaga ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, tanggapin ko na lang na ganun siya. Kung ano man yung darating sa sa buhay niya. Ngunit minsan ay hindi rin mapigilan ni Evelyn na mainggit sa mga batang normal na nakapaglalaro. Walang magawa ang anak kundi magmasid na lamang sa mga naglalaro sa harapan ng kanilang bahay. Minsan ay nagiging tampulan na rin siya ng tukso. Napakasakit. Nakita ko anak ko na ganun. Na pinagtatawanan na kasi hindi siya makalakad. Gustuhin mang bumili ng wheelchair, hindi nila ito magawa. Lalo pat madalas ay 50 pesos lamang ang naiuuwi ni Dominador sa pagtatrabaho sa ulingan. Kung tutuusin, kulang pa itong pangkain ng pamilya. Madalas, nagkakasya na lamang sila sa mga dahon at gulay na mapupulot sa bakuran. Kaya naman, hindi rin sapat ang nakukuhang nutrisyon ni Mikael. Sa mga pagkataong ito, sa Panginoon ako humingi ng lakas ng loob na sana bigyan niya pa ako ng maayos na pangkatawan para palagi kong maalagaan yung mga anak ko, lalo na yung disabled ko. Tila tugon sa dasal ng kanilang pamilya ang pagdating ng Operation Blessing sa kanilang lugar sa General Santos City. Bitbit si Mikael, tinungo ni Evelyn ang mission site upang ipasuri ang anak. Aside sa cerebral palsy, na sakit niya, he is malnourished. Kaya naman, agad na ipinasok si Mikael sa feeding program ng Operation Blessing. Salamat niya ako dahil mabigyan siya ng masustansyang pagkain. Basta matuwa lang yung anak, matuwa na rin ako. Bukod dito, binigyan din siya ng mga gamot at supplements upang mas mapabuti ang kanyang kalusugan. Pasalamat ako sa Operation Blessing na nandyan sila para magtulong sa amin, para sa anak ko. Talagang hindi ko inasahan na ganun, na meron palang totoo na magbigay. At matapos ang ilang araw, nilakbay ng grupo ng Operation Blessing ang mga bulubunduki ng San Jose upang personal na ihatid kina Evelyn ang isang magandang sorpresa. Hindi mailarawan ang kaligayahan ng pamilya sa pagtanggap ni Mikael ng wheelchair. May pag-asa na po kami kasi mayroon na siyang sasakayan at saka itulak namin kahit na pupunta doon sa simbahan, bakasimba rin siya. Ginamit talaga po ng Panginoon Jesus ang Operation Blessing para sa amin, para mabigyan po kami ng panibagong pasimula. Masaya po ako at saka walang kalalagyan yung saya ko na natupad na yung pangarap ng anak ko na magka-wheelchair siya. Hey, baka partner, no, we've been talking about kung unsa ning mga butanga ang makahatag og depression sa usa ka tawo. Pero I believe nga ang usagid sa makapadepress sa usa ka tawo, partner, is kanang wala na bitaw ka ika-afford og palit og tambal. Nya wa na sa kakahibaw ba kung asa ka ipalit og pagkaon. That's very true, partner. Daghan kitang mga igsoon karon na galisod yun ni ining mga panahon. And even some of us, ga-worry lang gihapon ta kung unsa atong sulubon, unsa atong mga sining ng pananawon. But you know what? The Bible tells us out of Proverbs chapter 11, verse 25, that if we refresh others, we ourselves will be refreshed. So we have to have a heart to give. Dapat generous kay atong kasing-kasing. Yeah. Kuan sa partner, no, nga instead nga maghuna-huna lang ta sa atong kaugalingon nga panginahanglanon, mas maayo to og mutan-aw sad ta sa panginahanglanon sa uban. Absolutely. That's why mga igsoon, kung naagani mo kasing-kasing na mo share or mo give, just like what we did with Operation Blessing,
we would like to encourage you to give some of your resources, donate your time, whatever it is na pwede niyong ikahatag or ikashare. You can do that by calling the numbers that are flashed on the screen right now. Ug mauna nga klase nga kaugmaon or paglaom ang inyong nahatag kang Hana pinaagi sa pagtabang sa Operation Blessing. Kani si Hana usa ka tigpangay kay ug basura partner unya. Tungod sa tabang ninyo pinaagi sa Operation Blessing usa na siya karon ka full-fledged nga estudyante. Atong tan-aw ang iyang istorya. Sa likod ng mga matatamis na ngiti ng mga kapatid ni Hana ay ang masaklap na kalagayan nila. Maaga kasi siyang naulila at ang 5 kapatid. Nakulong ang ama nito na isang security guard sa Muntinlupa at sumakabilang buhay naman ang ina nito dahil sa isang malubhang sakit. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid, tumigil sa pag-aaral si Hana at inako ang paghahanap buhay katulong ang nakatatandang kapatid. Tuwing hapon, ay nag-iipon sila ng mga scrap mula sa isang malayong dam site upang maitawid ang mga kapatid sa gutom. Nahiya ako na magtrabaho sa basura kasi mabaho at marumi. So magkano ang kinikita nyo doon? Magkano? Maliit lang. 30 ra. 30 pesos. Okay. Sa 30 pesos, anong ginagawa niyo sa pera din yung 30 pesos? Ibinibili ng bigas. Para kay Hana, edukasyon ang susi upang malagpasan ang kahirapan. Pinakaaasam niya ang maging guro upang magbahagi ng kaalaman hindi lamang sa kanyang mga kapatid, kundi pati na rin sa ibang mahihirap na kabataan sa kanilang probinsya. Sa tingin mo, maaabot mo yung pangarap mo na maging teacher sa tingin mo? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Kasi hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral Kasi wala kaming igasto. Nang dumayo ang Operation Blessing sa Enrique Villanueva sa Siquijor upang magsagawa ng medical mission doon, ay namataan nila si Hana. Nung siya'y ipagdasal ng Operation Blessing, natuklasan na bagamat malusog ang kanyang pisikal na katawan, may karamdaman naman ang kanyang kalooban dahil sa labis na pagkabalisa. Malulungkot ako kapag hindi ako makatapos ng pag-aaral kasi hindi ko matulungan ang aking mga kapatid. Naging katuwang ni Hana ang Operation Blessing nang i-enroll siya at ang kanyang ate sa high school. Binigyan sila ng mga bagong school supplies at mga bagong sapatos. Dagdag biyaya din para sa kanila ang pagsagot ng Operation Blessing sa kanilang pamasahe at baon sa buong taon. Masaya kasi makapag-aaral na ako. Maayos ang pamumuhay namin. Masaya ako dahil mayroon akong pamasahe papunta sa school. Tulad ng suportang natanggap ni Hana at ng kanyang ate, nakatanggap din ng parehong biyaya ang 4 pa niyang kapatid nang malaman ng Operation Blessing na interesado rin sila na magbalik eskwela. Naniniwala ako na kapag patuloy ang pagtanggap ng Operation Blessing ng suporta, masusustain natin ang pag-aaral ng 6 na magkakapatid at posibleng matapos pa nila ito. Dito sa Maynila, sinamahan namin ang Operation Blessing sa paghanap sa ama ni Hana na nakakulong sa Muntinlupa upang ibalita ang muling pagbabalik eskwela ng mga anak. Subalit napag-alaman namin, wala na doon ang ama ni Hana. Yung tatay ni Hana ay marami siyang kapangalan. Yung hinarap siya sa amin, yung kapangalan ng tatay niya, ay hindi pala yun. Kasi may picture akong dala galing sa Siquijor. Kaya natitiyak ko na hindi yung tatay ni Hana. Muli namin ay sinisikap na makita talaga namin ang tatay ni Hana. Bagamat bigo ang unang paghahanap sa ama ni Hana, nabuo ang pag-asa kay Hana na magkikita rin silang mag-aama. Tangan din niya ang pag-asang makakatapos silang magkakapatid sa pag-aaral upang maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Hupog nga amahan, disgrasya, sunog, kini ang mga sinati ni Tess Caldito. Atong subayon ang iyang kaagi.
Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier kwarta padala at tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. Umuwi yung father ko, tapos tulog lahat. Incidentally, natamaan niya yung gasera. Lumakad yung apoy, tapos ako naitakbo ako ng hospital. Lumaking mailap sa tao si Tess dahil sa natamong aksidente sa kanyang ulo. Nagkaroon siya ng 3rd-degree burn noong sanggol pa lamang, kaya't nasunog ang buto sa kanyang bumbunan. Naka-experience na ako ng pinagtatawanan ng mga bata, tinutukso, pinagkakaisahan. Hindi ko na-experience yun. Magkaroon ng mga barkada, kaibigan. So, yung time na yun, para ako nakaramdam na parang kakaiba akong bata. Dahil dito ay naging mababa ang tingin ni Tess sa kanyang sarili habang lumalaki. Sabi ng kaaway sa akin, matalunan ka. Dapat magpakamatay ka na lang, wala ka naman silbi. Mismo yung sarili ko, inaano ko na huwag na lang ako lumabas ng bahay kaysa masaktan ka, kaysa may marinig ka ibang salita. Bunsod ng labis na kalungkutan dahil sa kanyang kondisyon. Naisip ni Tess na magpakamatay na lamang. Dahil sa galit, sa gulo ng isip ko, at yung pakiramdam na kawawa naman ako, gano'n. Gulong-gulo yung isip ko, parang pakiramdam, yung tingin ko na sa paligid ko, nung night na yon is ang dilim-dilim na talaga. Sa gitna ng magulong pag-iisip ni Tess ng gabing yon, ay naisipan niyang tumawag sa 700 Club Counseling Center. Sabi ko, kailangan ko na may kausap. Kailangan ko na may magka-counsel sa akin. Sinabi niya na mahal ka ng Panginoong Jesus at hindi niya nais na makita kang nahihirapan. I was crying that night while she was praying for me. Because sabi ko, naramdaman ko yung spirit ng God. Na mahal ako ng Lord. Pagkatapos maipagdasal, ay nawala kay Tess ang mga takot na kinalakihan niya. Natanggap niya ang kanyang sarili sa paniniwalang siya ay mahal ni Jesus. It was then na-realize ko how lucky I am and blessed na may higit na nagmamahal sa akin. At yun yung landlord. Pangalawa na yung pamilya ko. Kung dati ay malayo sa mga tao, ngayon ang pakikisalamuha ay naging madalas na gawain ni Tess sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. Hindi ako naiilang sa mga kilos ko, sa mga nararamdaman ko. Masaya-masaya yung kalooban ko na nagagamit ako ng Panginoon at talagang parang buong buo ako. Ang pagmamahal ni Tess sa kanyang sarili at sa ibang tao ay lubos na ipinagpapasalamat niya kay Jesus na siyang nagturo at nagbago ng kanyang buhay. Panalo kay Jesus kahit anong laban ng buhay ko. Ang Philippine Tarsier. Sensitive sila. Hindi ka marunong mag-alaga, mag-suicide din sila. Ila-ilahon nato ang pinakagamay nga unggoy ug mamal sa tibuok kalibutan. Hay, ang buhay. Paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Kaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan.
o nakadawat ug maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumagat tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan, ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Di lamang Chocolate Hills ang makikita sa Bohol. Dito rin makikita ang koleksyon ng mga tarsier, ang pinakamaliit na uri ng unggoy. Ito ang pinakamalaki sa lahat-lahat ng tarsier. Ang maumag, tawag sa Visayas, ay lumalaki lamang ng mula 4 hanggang 6 na pulgada o kasing laki ng isang kamao. Malaki ang kanilang mga mata at ang lieg ay makakaikot ng 180 degrees. Sa gabi lamang sila gumagala para maghanap ng makakain tulad ng insekto, butiki at mga maliliit na ibon. Isang bisis lang sa isang taon, mga anak. Isang baby lang din. Sanay si Carlitos makipagsalamuha sa mga tarsier. Sa katunayan, bata pa lang siya ay kinahihiligan na niya ang mga ito. Yung nag-umpisa ako mga 12 years old pa lang. Parang hobby ko lang. Kung dati tinutugis at pinapatay ni Carlitos sa mga unggoy na ito, ngayon labis ang kanyang pagmamahal sa kanila. Simula nung nagtrabaho siya rito sa Philippine Tarsier Foundation sa Corelia, Bohol. 1980s, alam na namin na umuubos na yung tarsier. At baka sa susunod na mga henerasyon, wala na tayong makikita. Dineclare na ng DENR o Department of Environment and Natural Resources na endangered species na ang tarsier. At dito sa Bohol, 1,000 tarsier na lamang ang inaalagaan ng DENR. Sensitive sila. Pag hindi ka marunong mag-alaga, mag-suicide din sila. Tulad ni Carlitos, kung sama-sama tayong magtutulungan, di lamang tarsier ang ating mailigtas sa kapahamakan, maging ang ating inang kalikasan. Ang kasakit o kaguol dili lamang exclusive kanatong mga tao. Apan kini nga pagbati gina-experience po di ay sa mga mammal sama sa tarsiers nga makit-an sa island of Bohol. Ug atong nahibaw-an kani mga tarsiers usa ni siya sa mga pinaka-endangered species sa atong kinabuhi. So angay lang gyud di ay nga ato silang igam og panalipdan. Kini og uban pang mga istorya ang inyong maabtan sa atong pagbalik dinhi sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Asa man tanagikan, atong lantawon ang usa sa mga katingalahan ug misteryo ni ining kinabuhi. Ang pagbugna sa tao, kining tanan sa among pagbalik. Dios nga may gugmaon, ako nagaampo kanimo nga imong bisitahon ang mga kabatan-unan sa mga campuses sa Cebu. Maghatag kanila og paglaom, kaya nga amo ang nasod naglaom kanila. Kami nagatuo, kung ang kausaban magausab sa mga kabatanon, mausab ang dagan sa among nasod. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo. Amen.
Welcome back to Kausaban, the 700 Club Bisaya. You know what, partner? Sa aning episode, we've been talking about suicide. And also may musod sa imong mind when they talk about suicide, it's actually, killing ourselves. It's murder. Yeah, right? death. Pero kibaw ka, partner, dili ba yan na mao ang planos Ginoo? Because ang planos Ginoo para sa atoa is to prosper us, not to harm us, and to give us a hope and a future. O one way siguro, partner, no nga atong ma-discourage ang mga tao nga mag-suicide sila is to let them know nga unique ayo sila nga individual. When I say that, wala tagi mass produce, partner. Naagid tay special nga hulmahan sa Ginoo. So that's how special we are. That's true. In fact, ang ato mga tudlo, ato mga kamot ba, atong fingerprints, partner, are totally different from each other. Wana gasulti ang Bible nga we are fearfully and wonderfully made. So let's take a look at how you and I came to be. Prepare to be blown away. Ang pagsilang ng isang sanggol ang pinakamahalagang himala sa ating buhay. Ito ay ang miracle of life o ang proseso ng pagkabuo ng sanggol sa sinapupunan ng ina hanggang sa kapanganakan nito. Matapos na magsiping ang mag-asawa, ay mahigit 250 milyong sperm cells ng lalaki ang maglalakbay patungo sa fallopian tube ng babae, kung saan ilang daan lamang ang makakarating. Sa nalalabing bilang na ito, isang sperm cell lamang ang makaaabot sa egg cell ng babae upang i-fertilize ito. Sa sandaling magtagpo ang sperm cell at egg cell ay mabubuo ang DNA na natatangi sa bawat tao. Hindi magtatagal ay matutukoy na rin maging ang pisikal na katangian at kasarian ng nabuong sanggol. Sa 3 linggo ng pagbubuntis ng babae ay magiging kapuna-puna na ang mata at tenga. At sa 22 araw ay magsisimula ng tumibok ang puso ng sanggol. Sunod na mabubuo ang iba pang mahahalagang organs ng katawan. Matututo na ring humiti at sumimangot ang sanggol sa 11 linggo ng pagbubuntis. Samantalang ang fingerprint na unique sa isang individual ay mamamalas sa 13 linggo. Matapos nito ay magsisimula siyang makarinig. At sa mga susunod na linggo ay patuloy na mahuhubog ang ilang bahagi ng katawan ng sanggol hanggang maging ganap na ang mga ito. Pagkalipas ng 9 na buwan sa sinapupunan ay isisilang ng ina ang kanyang anak. Tunay ngang kamangha-mangha ang pagsisimula ng buhay. Ayon pa nga sa Jeremiah 1:5, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart. Itinuturo lamang sa atin ng Biblia na bawat isa sa atin ay masusing nilikha ng Diyos at may layunin siya sa ating buhay. Pagkanindot sa video, partner, no, nakita gid nato ba na daghan day kay mga milagro ang nahitabo sa ato ang mother's womb. Because God created us in a very special and unique way. Amazing jud kaayo. Mao na ang gisultis Ginoo ba si Jesus mismo out of John chapter 10 verse 10 that He came to give us life and life abundantly. That's very wonderful, partner. Pero dunay opposite side, ana. Kay if God came to give us life and that we may have it abundantly, si Satan sad simply wants to destroy us. So makita nato ang iyang trabaho no sa kalibutan. No, nga daghan kay mga guba ang kinabuhi because mao gid na ang gusto ni Satan. In fact, ganahan sad siya nga we kill ourselves, no? Because we've been talking about suicide in this episode. And that's exactly what he wants to do in our lives. But God is a God of resurrection. God is a God of life. That's right. So muna ang sunod nga istorya atong tan-awon nagpakita kini kung unsa giday kagamhanan ng atong Ginoo. Let's watch the story of David Calo. Pinaglalaban ni Ruby ang buhay ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Stage 4 ang dengueng dumapo sa kanya. Meron na siyang circulatory failure o yung shock o yung sinasabi natin bumabagsak yung presyon ng dugo niya. Nagkaroon siya ng kaunting pagdurugo. Makikita mo sa bituka, no, nagsusubuka siya ng kulay itim at dumumi din ang kulay itim. Kung hindi mo maagapan yon, pwede niya talagang ikamatay. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Ruby. Nang dalhan umano ng pambalot sa patay ang kanyang anak. Within 3 minutes, puti! Wala na siyang life. Matingkas na yung kanyang legs. Wala akong magagawa. All I could do is pray. Sa kanyang pananalangin, sumagi sa isipan ni Ruby ang isang insidente. Isang singsing ang natuklasan ng panganay niyang anak
Nang gabing inaapoy ng lagnat si David. Ama ni Ruby ang nagmamay-ari ng sunog na singsing, simbolo ng pagiging ikalawang mataas na lider ng samahan ng mga mason. Nung pagsuot ko ng ring, parang meron akong naramdaman na something in the spiritual realm was activated. I took it out quickly. Malalim na ang kaalaman ni Ruby at ng asawang si Sid tungkol sa samahan ng mga mason. Ito ay matapos na madiskubre nila ang mga sikretong dokumento ng kanyang ama tungkol dito. Binasa ko, these are mga scripts, how they go through the initiation. And the curses that come if you discuss what goes through the initiation. No wonder my father would not discuss with me kasi the moment you speak about what takes place in the initiations, that person is under a curse. The one who speaks and his family is under a curse. Naniniwala si Ruby na may koneksyon ang pagkakasangkot ng kanilang pamilya sa naturang samahan sa pag-aagaw buhay ni David. Sa pagdaan ng mga taon, bumabalot pa din umano sa kanila ang mga sumpa. Naroon nang nabankrupt ang kanilang negosyong travel agency. Salat sila sa pera dahil bihirang makapagtrabaho si Sid. Lagi itong inaatake ng sakit na gout at pneumonia. Hindi sapat ang kinikita ni Ruby sa pagsusulat ng libro para sustentuhan ang 5 anak. Dinanas nila kung paano ang maghirap. Dumating sa sukdulan ang kanilang sitwasyon. Sa gabing nasa bingit ng kamatayan si David ay nawalan sila ng tirahan. Inimbargo ng bangko ang kanilang bahay na matagal nang nakasangla. Habang inililikas ni Sid ang kanilang 4 na anak, halos mabiyak naman ang puso ni Ruby sa pagsusumamo sa Diyos para iligtas si David. Lord, I call on your resurrection power! I had never prayed like that. And as I was saying all of those things in my heart, naalala ko yung isang kahon ng Masonic materials. Sinasabi ng Panginoon sa akin, kailangan sunugin. Kumbinsido din si Ruby na pati ang singsing ng kanyang ama ay kailangan nilang wasakin. Mahalaga umano ito para maputol na ang sumpang dulot ng pagkakasangkot ng kanilang pamilya sa samahang mason. Sabi ko, Lord, thank you for giving David back to us. As soon as I said that, gumanon si David, narinig ko yung... Pagkaraan lamang ng ilang araw, ay lumabas ng ospital si David. Naroon siya sa pagbukas ng klase. Di nagtagal na numbalik ang kanyang kasiglahan. Hindi rin pinahintulot ng Diyos na walang matuluyan ang mag-anak. Isang magandang bahay ang pinahiram sa kanila ng isang taong nagmagandang loob. Para kay David, hindi niya kailanman malilimutan hanggang sa paglaki ang kanyang naging karanasan, lalo na ang kanyang nakita ng gabing nasa bingit siya ng kamatayan. I was closing my eyes. I saw Jesus smiling at me. Jesus touched me in the head. I saw angels. Really? Yes. How did they look? Very big. I was like an ant. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan o daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700, toll-free. We're here 24/7. Isa akong talamak na sugarol. Akala ko ang buhay, tataya ka lang, panalo ka na. Hindi pala. Sinira nito ang buhay ko. Dati akong medical representative, na-assign ako nun sa Baguio. Alam niyo naman ang mga medical rep, maraming pera, di ba? Magandang pasweldo. Doc, morning. Hi, good morning.
yung mga order yung gamot. Good. Tsaka alam niyo ba, Doc, nakakota ako ngayon. Kaya i-treat kita, mag-lunch tayo. Okay Sige, sama ko dyan. Hanggang sa dumating yung time, yung mga kasama ko nun sa bahay, sa Baguio. Pare, promoted ka na naman! Congrats! Mainom ka naman, pare! Hindi ba, ako bahala sa'yo. Lakas nating kumota. Kahit sa limit, inuman tayo, pare. Pero pare, bago yan. May pupuntahan tayo, pare. Ano naman yan? So doon nagsimula yung pagkahilig ko lalo sa sugal. One time tumaya ako, lahat ng taya ko na nananalo eh. So sabi ng mga kasama ko, swerte ka. Meron kang tinatawag na beginner's luck. Sabi sa'yo, pare, totoo yung beginner's luck. Oo nga, pare. Biruin mo, first time ko, ang laki kagad ang napalanunan ko. Babalik tayo doon, ha? Bata pa ako, mahilig na ako sa sugal noon. In fact, nung tumataya na ako noon sa Beto-Beto, pag wala na akong pera, nangungupit ako. Nung mabalik uli ako sa Manila, then ma-promote akong supervisor, doon na ho uli nagsimula yun. So, nung gabi na yon nanalo ako ng 180,000. So sa isip ko, sabi ko, mukhang yayaman ako dito. Dito ako magiging milyonaryo. So from that time on, sunod-sunod na, gabi-gabi, wala nang araw na hindi lumipas na nandun ako sa sugal. Without me knowing na nababaon na pala ako sa utang. Pare, dinala kita sa casino para maglibang tayo. Kung ako sa'yo, pare, tigil-tigilan mo na yan. Pare, kung ayaw mo akong pautang, huwag mo lang akong sisermonan. Hindi naman parating panalo. Mas madalas actually yung talo. Pinadama lang ako sa umpisa. Yung pala, mas malaki yung problema na harapin ko. So marami akong inutangan. Sobrang problematic ako. No? Halos lahat na sila, sunod-sunod na silang naniningil. So, yun yung parang naging torture sa buhay ko eh. So, yun yung pinakang depressing moment na sabi ko sa paano ko kaya mababayaran tong mga utang ko. So, simula noon, isip na akong kung paano mababayaran yung utang ko. So, ang una kong ginawa, nag-resign ako sa company. Bakit ka nag-resign? Alam mo, nahihiya na ako sa mga pinagkakautangan ko eh. Wala na akong mukhang iharap sa kanila. Huwag mong papabayan ang trabaho mo. Si Doc hinahanap ka. Didimanda ka. Akala ko kasi maliit lang naman yung inutang ko, 15,000 lang. Hindi ko alam na ididimanda niya pala ako. So, naka-receive na lang ako ng subpoena sa bahay. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko na makayanan yung depression kasi mayat maya may naniningil na sa akin. So ang ginawa ko, dumating ako sa point na gusto ko nang magpakamatay dahil nahihiya na nga ako sa dami ng utang ko. Doon ako nilikod sa bahay ng sister ko sa Muntinlupa. Ano nangyayari sa'yo? Ate, binala kong tapusin ang buhay ko pero naalala ko yung lagi mong sinasabi sa akin na mahal ako ng Diyos. Ate, mahal ba talaga ako ng Diyos? Hindi ko na kaya. Peter, mahal ka ng Panginoon. Wala kang hindi kakayanin. Basta isuko mo sa Kanya ang puso mo. Sabi ko nga, ang sugal sisirain lang ang buhay mo. Ang nangyari sa akin, nung nagumon nga ako sa sugal, nawala yung trabaho ko, nawala yung sasakyan ko, nawala yung bahay ko,
So dumating sa point na lang walang natira. Ate, nawala na lahat sa akin. Dalawa na lang ayoko mawala pa. Ikaw at ang pananalig kong mahal pa rin pala ako ng Diyos. Ladies, pakilala ko sa inyo brother ko si Peter. Ito si Lulu. Hi. Ito si Elena. Hello. At ang pinakamaganda sa aming church, si Marivic. Dalaga mo yan, ha, Peter? Bagay kayo. Sige lang. Tama ba? Anak ka rin ng Diyos. At simula ngayon, ituring mo, tahanan mo na rin ang lugar na ito. Nung umiyak na nga ako sa sister ko, so yun nga, nilid niya na talaga ako kay Lord through yung mga pastors namin. So every day may counseling na nangyayari. So ang naging buhay ko nga nun, since nag-resign na ako sa pharmaceutical company, halos almost 2 years akong nasa church lang. Nagka-girlfriend na rin kasi ako si Marivic. Alam mo, Marivic, talaga may vision na naman ako. Oo nga, totoo. Si Peter, tsaka ikaw. Clear na clear. Baka ibig mong sabihin, may inimpress sa puso mo ang Panginoon. Basta, ganun na lang. Teka muna. Bakit siya na naman? Bakit minsan hindi ka pa nagka-vision sa akin? Oo nga naman. Itong kasama namin sa church na to, may gift of vision eh. So, nung magkausap na sila uli ni Marivic, sabi niya, huwag kang mabibigla, Marivic. Alam mo, diretso eh. Alam mo ba kung sinong mapapangasawa mo, sabi niya. So, sabi niya, ayoko yun, matanda. Sabi niya, kasi 9 years older na nga ako sa wife ko. Pero, pag yun talaga yung will ni Lord, yun talaga ang ibibigay sa'yo. Kasi, yun talaga yung best partner. Alam mo, ayoko naman talaga sa'yo. Eh, paano naman? Ang laki-laki ng tanda mo sa akin. Lalo naman ako, no? Oh, Hindi naman bakit? kita gusto eh. Inipilit mo ng sarili mo sa akin. Pero, iba talaga pag si Lord ang nagbigay. Wala tayong kawala. Oo, syempre. I love you. Love you too. So, ang nangyari nun, para talagang maiwasan ko yung sugal, merong 3 pastor na nagka-counsel sa akin. Tapos, I made myself busy, nag-aaral ako sa Bible school. Pero pinaka-importante is yung commitment mo talaga kay Lord na hindi mo na gagawin yun. Although, talagang mahirap kasi siyempre, parang na-addict ka dyan eh, di ba? Maraming struggle pero nagpapasalamat ako kasi maraming nagdadasal sa akin, lalong-lalo na yung sister ko, yung mga pastor namin sa church. September 1, 1994, nagsimula uli akong mag-work sa isang pharmaceutical uli. Mararamdaman mo talaga yung guidance ni Lord. Then, after a month, na-promote ako as a district manager. After 6 months, na-promote ulit ako as a field sales manager. Napakabuti ng Diyos. Pinalaya niya ako sa bilangguan ng vision na akala ko hindi ko na matatakasan. Tapos ibinigay ko pa niya sa akin para meron akong makapitan sa aking pagbangon. Bubuo tayo ng pamilya. Pamilyang patuloy na maglilingkod sa Kanya. Pupurihin at pasasalamatan ang lahat ng kabutihan niya. So andon, binalik uli yung work ko. Nagkaroon uli ako ng bahay, sasakyan. Napakaraming blessings. Sa buhay ko talaga wala na akong mahihiling kay Lord kasi andyan na naibigay niya na lahat sa akin. So sa mga tao na hanggang ngayon, nagsusugal pa rin sa casino o kahit na anong klaseng sugal, ang sugal walang pupuntahang maganda. I hope na yung
testimony ko ay magsisilbing aral sa mga taong nakarinig nito, lalong-lalo na yung hanggang ngayon ay nagugumon pa sa sugal. I hope and I will always pray that God will always reveal to you na kailangan, kung nagsusugal tayo, kailangan baguhin na natin. Sabi nga sa Proverbs 16:33, we may throw the dice, but the Lord will decide how it will fall. Granada, pusil, 45. Kini ang mga suod nga higala ni Camilo Acosta. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Dili siya sundalo, dili pug usa ka gwardiya o miyembro sa mga pulis, apan pirmi na ay kargada. Siya si Camilo Acosta. May 2 akong 45 at isang granada na palaging nakasabit sa kaliwat kanan na baywang ko. Kasi parang pipitsugin sa aming lugar nun kung wala kang dala. Kung may kargada ka, hindi ka mabasta-basta. Tingin namin ay sikat na kami, lalo pa kung may baril kaming dala. Sa mga barkada, nituyok ang mangit-ngit nga kalibutan ni Camilo sa edad nga 14. Natutunan kong mag-inom, natutunan kong magsigarilyo. Yung sigarilyo ko at that time ay kulang yung 40 sticks maghapon. Kapag bisyo talaga, masaya ka kapag ginagawa mo yun, lalo pa kung may mga barkada ka. Kahit yung matatanda kong barkada ay kaya kong utusan. Apil sa lain-laing rambol ang grupo ni Camilo. Usak adlaw, ningit-ngit ang iyang pananaw sa pulis sa dihang gihagit siya niini. Nung makita niya na nakapikit na ako yun, sa kanya grinab yung isa kong baril. Hindi niya alam na may isa pa kong baril. Nahawakan ko yung kumanya, tinutukan ko yung ulo niya. Pagkatapos pumunta yung mga barkada ko na nasa likuran ko, ayun. Nahuli namin yung pulis, siya pang magmakawa sa amin. Kung unsa ang gitanom maupod ang anihon, wala nagdugay na tinuod ang panultion sa kinabuhi ni Camilo. Nakaaway niya ang iyahang kamiyembro. Grabe kasumpakian ang nahitabo sa grupo. Wala palang mangyari sa buhay nito. Kaya yun po ang dahilan na nagbigay sa akin ng pagpapasya na talagang sinabi ko na ayaw ko na. Sa pagtalikod ni Camilo sa mangit-ngit na dalan na iyang giagian, mausad ang pagsulod sa kahayag sa iyang kinabuhi. Miabot ang alagad sa Ginoo sa ilang lugar ug dito nahibaw-an ni Camilo ang pahigugma ni Jesus. Since na ibinigay ko kasi ang buhay ko kay Lord, alam ko na kanya na ito. So hindi na ako dapat maguri. Sa sinugdanan lisod jud buhian, kalimtan ang tanan. Pero sa grasya sa Ginoo, hinay-hinay gitangtang kay Camilo ang iyang mga bisyo. Wala nagdugay ni eskwela siya sa Bible School, haron mas makaila pa kay Jesus ug ipaambit sa uban ang iyahang natagamtaman. Ug karon nagsilbi kahayag si Camilo sa mangit-ngit na dalan ug padayon siyang gigamit na instrument sa Ginoo. Ano man ang mangyari, sigurado ka, tiyak ang iyong pupuntahan dahil nasa kamay ka ng Panginoon. Gusto ko lang na malaman ng mga nakikinig na kung kayo rin ay magbigay ng inyong mga buhay sa Panginoon, itodo na ninyo. Partner, ang atong episode karong adlaw is about suicide, no? Pero si Camilo of Palawan, wala man siya nag-suicide. Pero sa iyang ginabuhat sa iyang life, nga murag way pagpakialam sa iyang panglawas, sige lang siya og bisyo, siging inom, siging drugs, unya murag wa na siya kahadlok ka mamatay, sama lang gihapon na nga naghikog na siya. That's right. Ug dili purpose sa Ginoo ang partner na atong i-waste or ato lang basta-bastahon ang atong kinabuhi. Ganahan siya na doon natay buhaton sa atong kinabuhi na mo glorify sad sa iyaha. Kay namatay gud siya para sa ato. So gi-value gid tas Ginoo. Naagid siya kanang purpose, nasa siya direction para sa atong kinabuhi. Mao na importante kay mga
higala na makita gid nato kung unsa gyud ang ato ang purpose ni ining kinabuhi. That's true, partner. And nasayob sad ta nga doon natay mga viewers karong panahon nga ning agi sad og inani nga mga sitwasyon sama sa naagian ni Camilo of Palawan, no? Siguro daghan kaninyo ang nangutana kung doon na pa baka ni paglao mga akong kinabuhi nga grabe na makaini kagubot. Right. But there is one thing that I would like to tell you right now. Ang Ginoo naghatag sa iyang kinabuhi aron nga maka-experience ta og nindot nga kinabuhi diri sa kalibutan. So if mao na ang desire sa imong kasing-kasing, ako ikaw ang giyahan sa pag-ampo sa usa ka prayer of commitment. All you have to do is to pray with me. Let's pray. Say, Father God, daghan kaayong salamat, Lord, sa imong pagpahibalo kanako karong panahon nga ikaw nahigugma kanako ug dako kaayo ang imong plano para sa akong kinabuhi. Nasayod ako karon, Lord, nga dili ay nimo plano nga ako lang iwaldas ang akong kinabuhi. So karon, Father God, in the name of Jesus, akong isurrender akong life nimo. Doon naman ko'y mga struggle, Lord. Wala ko nasayod kung asa kong magsugod para akong makabot ang kausaban sa akong kinabuhi. Apan ako nasayod, Lord, ug I believe and I trust in you nga ikaw magahatag na akong direksyon, ikaw magahatag na akong kusog, ikaw, Lord, magahatag na akong mga tao nga makaguide nako aron akong ma-experience ang kind of life nga imong giplano nako sa una pa. So Lord Jesus, I come to you, I receive you as my personal Lord and Savior, and make me the person that you want me to be. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. And if you pray that prayer right now, I just want you to know na mauna siya ang pinakamaayo, the best decision that you made in your life today. In fact, if you pray that prayer, ako tamong gi-encourage. Palihog tagtawag sa atong mga counselors who are on standby 24 hours a day, 7 days a week. You can call them with the numbers that are flashed on the screen. Pwede sa mo text sa OO space, kausaban space, 700 Club. And kabaw ka, partner, no, it really makes sense gid baya nga kung ang Ginoo mo'y naghimo nato, sayod sad siya kung unsay atong mga strengths, atong mga kaybalo, mga talento, and at the same time, nasayod po di siya kung unsay atong mga kakulangon o limitasyon. In fact, He knows our threshold and limitations. It says in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, "The temptations in your life are no different from what others experience, and God is faithful. He will not allow the temptations to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure." Og sa binisaya pa, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. Wow, what a promise. Before we go with Ivy, we just want to tell you na importante ka. You are valuable. O bililhon ka sa Ginoo kung sa alahas pa mas labaw pang imong value sa gold or bulawan. Iyon ana ka-importante sa Ginoo. We also want to tell you that you are loved and you are a miracle. So, kita-kita ta next week. Ayo-ayo mo tanan. Bye! Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban.